Alright guys, this is News Listener by Angelo. Salamat po sa mga manonood at makikinig. At if hindi ka pa nakapag-subscribe, please hit the subscribe button. Okay, so recently pumunta na naman si Sarah the Explorer sa Kuwait at I think ngayon pumunta siya ng Paris. Wow, ang galing no? Napaka ano naman, swerte naman ng ating Vice Presidente. Nagwo-world tour. Aba, okay. Samantalang yung mga tao niya sa Davao, yung mga supporters niya ay naghihingalo dahil sa baha. Pero siya ay nandun. O, di ba? At anong ginagawa niya? Sinisira niya yung sarili niyang gobyerno. Grabe yung mga tao to. Okay, so guys, pag-usapan naman natin isang event, pero yung video, okay, kung saan, itong si Vice Presidente natin ay papalabas na ng event kasi tapos na yung yung kanyang speech. Ang sabi daw ng mga DDS ay ang dami daw tao. Aba, tingnan natin yung actual na video galing sa isa sa mga kumuha nito. Okay? Ito. At ang presensya ng ating Vice Presidente, Sara D. Duterte. Ang daming bodyguard pero ang dami bang tao? Okay. Siguro ang daming upuan na bakante. Yun ang pinakamadami. Ang dami no. Ang daming tao, 'di ba? Siguro sabihin na lang natin mas madami yung yung bakanteng Celia. Ayan. Yan. Kung titignan mo yung event sa Kuwait, ang dami, no? Ang daming dumalo, pero mas madami yung dumalong upuan kaysa sa mga tao. O, di ba? Anong ginagawa ni Sara Duterte doon? Kaysa sa tumulong siya sa gobyerno, na ipakita niya naman na isa siyang public official na nandoon, bumibisita o tumutulong, gumagawa ng kung ano-anong dapat niyang kailangan gawin, di ba? Hindi yung pumupunta siya ng ibang bansa para lang sirain yung kanyang bansang Pilipinas. Tapos sasabihin ng mga supporters niya na, ay, para yan sa mga OFW kasi sawang-sawa na sila sa mga pangako ni Bangag. kung gagamitin niya kanilang utak, sino ba talaga yung nagtatrabaho? Saka sino yung hindi nagtatrabaho? 'Di ba? Ang ano naman ang bilis naman isipin 'yun 'di ba? O yan. So pumunta diyan at I think sinabi niya sa isang na may isang portion doon na sinabi niya yung education daw ay left behind. Papel at pencil lang daw. Aba, parang hindi na natatandaan, si Sara Duterte ay naging DepEd Secretary. Tapos, yung pagiging DepEd Secretary niya, ang ginawa niya, kumuha siya ng 500 million pesos na confidential funds. Anong ginawa niya sa confidential funds niya? Yun, nawala ng parang bula. O, di ba? Tapos ano sasabihin ng mga troll army niya? Para yan sa mga para yan sa mga NPA para hindi makuha yung mga bata. Hello? Yung mga bata ay kukunin ng NPA usually kung wala namang totoong wala pa naman silang pruebang nasabi na yung nire-recruit yung mga estudyante sa high school o sa mga sa elementary. Diba, mga bata noon. Para pigilan daw yung pag laganap ng mga NPA. Sana pinagawa na lang doon sa mga PNP at sa Army. 'Di ba? Ang simple lang Ikaw ang bilang isang DepEd Secretary, dapat ikaw yung gumagawa ng pagpapa-improve ng ating uh, educational system. 'Di ba? Anong ginawa niya? Yun. Merong mga ghost projects, tapos ang kaunti pa ng ng nakuha niya na pagawang eskwelahan, 'di ba? At may mga teachers na
hindi na gusto ang ginagawa niya. O sasabihin naman ng mga supporters niya, napakataas naman ng kanyang rating. Rating lang naman po 'yan. Pero kung sa pag-uusapan natin yung study, hindi siya naging epektibo, 'di ba? Naging depektibo siyang educational secretary. At ang dami nagsasabing pinaka-worst na DepEd secretary siya sa buong history ng Pilipinas. Yan. At pinaka-worst na vice president. Kasi ang ginagawa niya lang punta sa ibang bansa. Okay. Anyway guys, that's it. Yan. Ang daming Tapos ano nga yan? Punta siya ng Paris. Anong gagawin niya doon? Para mag-meet and greet sa mga kanyang mga supporters. Napakarami ng mga supporters. Sabi nila, ang dami ng mga Duterte supporters daw sa ibang bansa. O sana naman, pakita nyo talaga ng maigi. Itong pinapakita nila, mukhang ano lang to Parang ano lang Parang portion lang yan, liit-liit. Tapos hindi to galing sa mga galing mismo to sa mga DDS supporters. So sana, yung mga supporters niya, mag-isip-isip naman kayo. Diba? Napaka-tagal nila sa politiko, pero hindi man nila magampanan ang kanilang tungkuling bilang isang public official. Diba? Alright guys, thank you for listening. If you have any comments or suggestion, you can write it down and I'll see you in the next video. Salamat po. Thank you.